Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan. Woo! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon and glory to our Lord in heaven. Ngayon po, pag-aaralan natin ang kanyang mga salita at sabay-sabay po kung paano ang puso natin ay nag-aapoy para sa kanya. Atin din po ipangako ito sa ating sarili. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, nandito po kami ngayon, gusto ka naming marinig. Nandito po kami ngayon, gusto namin mag-alay sa inyo. Nandito po kami, Panginoon, gusto ka namin sambahin. At nga po, Panginoon, itong mga goals namin na ito ay ma-achieve namin po ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng biyaya mo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Inyo po naman puspusin ang lugar na ito, Panginoon, ng inyong presensya, ng inyong karunungan, at ang buhay namin po, Panginoon, ay puspusin mo po ng inyong pong kabanalan. Lord God, lead us to this morning. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Mari na po tayo makaupo. Minsan po sa isang zoo, meron po nakawala na isang tigre. No, isang tigre. Alam naman natin yan, kapag may nakawalang tigre sa isang zoo, siguro yung mga tao nagkakagulo na, natatakot na sila. Kasi ano ang inaasahan mo na mangyayari kapag mayroong isang tigre na nakawala sa kanyang kulungan at umalagwa doon sa zoo. So yung mga tao natatakot, nagtatakbuhan, kasi akala nila yung tigre sisilain sila o tatalunin sila ng tigre nito at kakainin sila. Pero nagulat itong mga tao. Kasi sa halip na yung tigre ay sumugod at manlapa ng mga tao doon sa zoo, alam niyo ang kanyang ginawa? Umikot lang siya sa zoo, tumingin-tingin, at pagkatapos bumalik sa kanyang kulungan. Gulat na gulat yung mga tao. Bakit kaya itong tigre na ito, sa halip na manghabol, sa halip na manlapa ng mga customers sa zoo, bumalik sa kanyang kulungan? At nung malaman po nila kung ba't bumalik sa kanyang kulungan, alam nyo, nung pansin po nila, kaya pala bumalik sa kulungan itong tigre, kasi po, tanghalian na. Ibig sabihin, kapag tanghalian niya, alam niya na darating na yung zookeeper, darating na yung nag-aalaga sa kanya, dadali na sa kanya yung kanyang pagkain. Kaya bumalik siya sa loob ng kanyang kulungan. At pagbalik na sa kanyang kulungan, ando na yung pagkain niya, kumain na siya, pagkatapos natulog na yung tigre. At kaya kahit na bukas yung kulungan nitong zoo, hindi na lumabas yung tigre. Bakit? Hindi na niya kailangang manlapa, hindi na niya kailangang mag-hunting, hindi na niya kailangan na magpakahirap, dumarating yung pagkain sa kanya. So itong tigre na to, tigre naman talaga siya. Pero siguro magfo-fall siya sa kategory na medyo tigre na lang siya. At yan po yung pamagat ng atin pong mensahe ngayong umagang ito. Part 2 po ito ng ating nakaraang mensahe na Christian o medyo lang. Tutuloy po natin itong pag-aaral na ito. Last week po nakakita po natin, meron po talagang mga Christian at meron talagang parang medyo Christian lang. Ano bang pinagkaiba nilang dalawa at bakit nagkakaroon ng sa halip na Christian, medyo lang? Nasamahan niyo po ako, Revelations chapter 3, verses 14 to 22. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Okay, nagsasalita po rito si Jesus. We have established that last week. Si Jesus yung nagsasalita, isulat daw sa anghel ng church. Itong sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang tunay at tapat na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So, nagsasalita po si Jesus. Sino ang kausap? Yung Christian church, Laodicean church. Okay, may nagtanong po sa akin isang araw niyan, mga Christian ba? Yung mga medyo Christian? Sino ang kausap ni Jesus? Church. Christian? Christian. Okay, so walang duda, Christian ang kausap ni Jesus. Verse 15, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka mainit, ni malamig. O, hindi ka malamig, ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. 17. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa.
Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Kaya nga pinapayo ko, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Ba't ganito magsalita si Jesus? Verse 19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama. Ang kausap po ni Jesus ay isang Christian church. Rebellious ba itong Christian church na ito? Hindi naman. Namumuhay ba sila sa immorality ang Christian church na ito? Hindi naman. No, sila ba ay atheist? Hindi naniniwala sa Diyos? Hindi naman. So sila po ay isang regular, normal, daily, typical na Christian church. While Christianity is supposed to be the most exciting and the most powerful religion in the world, the most powerful religion on earth, hindi po yun na ipapakita nitong church na ito sa Laodicea. Last week we learned na meron talagang mga medyo Christian lang. Merong reality. There's the reality of a medyo Christian lang. Sino sila? May ginagawa, pero maligamgam. Sabihin nyo nga po, maligamgam. Maligamgam. No? May ginagawa, pero maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Ibig sabihin, hindi mainit, hindi nag-aapoy para kay Jesus. Hindi buong puso para sa Panginoon, pero hindi rin naman malamig. Hindi niya nire-reject. Hindi niya sinasabi na, ay Jesus, wala lang yan. Wala akong pakialam dyan, hindi ko kilala yan. Ayoko dyan. Walang ganun. Pag tinanong mo siya, gusto mo ba si Jesus? Sasabihin niya, oh yeah. Pag tinanong mo ba siya, Lord ba si Jesus? Oh yes. Pag tinanong mo siya, alam mo ba yung sabi sa John 3:16? Oo, alam ko. Pero pag tinignan mo ang kanyang buhay, walang apoy, walang passion sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ayaw po ni Jesus ng ganon. Sabi niya sa verse 16, buti pa, mainit ka o malamig ka, pero dahil ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Ayaw ni Jesus. Ayaw ni Jesus. Hindi niya masikmura. No, hindi niya malunok na ganon yung uri ng Christianity nitong church na ito sa Laodicea. Bakit po? Because it misrepresents Jesus and Christianity. Hindi po itong ibig sabihin talaga ng Christianity. Kaya nire-reject po ito ni Jesus Christ. Hindi dapat, pero nakalungkot, meron talaga. Hindi man siya dapat. Naniniwala po ako na marami sa atin ang hinihipo at kinakausap ng Panginoon. Pero bago natin aralin ito, para magtagumpay po tayo. Naniniwala po ako marami sa atin. Ayoko, pastor, ng ganyan. I refuse being a medyo Christian lang. Gusto ko Christian, period. Exclamation mark. Pero ang tanong, para magtagumpay, kailangan nating malaman muna, bakit nga ba nagkakaganoon? Bakit mayroong mga medyo Christian lang sa halip na Christian talaga? Yun po natin yung the root of medyo Christian lang. Ano po yung ugat ng ba't nagkaroon ng mga medyo Christian lang? Verse 17 muna, basahin natin. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, at hubad. Paano naging maligamgam ang Laodicean church? According to the verse na binasa natin na ito. Ba sila naging lukewarm? Kasi po, sinasabi nila sa sarili nila, mayaman ako. Sinasabi nila sa sarili nila, sagana ako sa lahat ng bagay. Sinasabi nila sa sarili nila, wala na akong kailangan. They were rich. They were sufficient. They were not in need of anything. Yun ang kanilang pagkakakilala at pagkakatingin sa kanilang sarili. Pero, sa mata pala ng Diyos, ano sabi sa verse 17? Sa mata pala ng Diyos, siya ay kawawa,
kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Iba yung nakikita niya sa sarili niya, iba yung nakikita ng Diyos sa kanya. So tayo po, pag tinignan natin sarili natin, sabihin natin, active naman ako. Nagsaserve naman ako. May ministry naman ako. Yun ang nakikita natin. Ang tanong, yun ba ang nakikita ng Diyos? That is the biggest question of all. It's not about what people see. Sa panahon ngayon, ang tawag diyan, optics. Diba? Optics. Yung nakikita lang ng mata. Pero ang totoo, yun nakikita ba ng Diyos? Ano ang kanyang nakikita? Meron pong isang bata na naginip at sa panaginip po niya, siya po ay nakaupo katabi ng Diyos. Sa trono ng Diyos, nakaupo siya ron. At nakatingin sila sa isang church. Nanonood sila ng isang Sunday morning worship. At nung sila yung nanonood ditong worship na ito, nakikita nung bata, kumakanta yung mga tao. Pero sabi nung bata, ba't wala akong naririnig? Pero nakikita ko, bumubukas yung mga bibig nila. Tapos nakita nung bata, tumayo yung pastor, nagsermon. Pero sabi nung bata, sa panaginip niya, bakit nakita kong bumubuka yung bibig? Pero parang wala akong naririnig. Tapos nakita niya yung mga tumutugtog, kumakanta. Sabi niya, nakikita ko naman, tumutugtog yung drums. Tsaka yung gitara, kumakaskas. Bakit wala akong naririnig? Ang sabi ng Panginoon, maaring kapag hindi nanggagaling sa puso, hindi nakakarating sa langit. Kumakanta tayo, naririnig ng katabi, pero nakakarating ba sa langit? Iba ang nakikita ng tao, iba ang nakikita ng Diyos. Ano ang problema? Bakit naging maligamgam ang Laodicean church? Because they were self-deceived. In Tagalog, niloko nila ang kanilang sarili. Yun ang kanilang napakalaking pagkakamali. Napaniwala nila ang kanilang sarili na pwede na to. Okay na to. Approve na to. Nag-a-attend naman ako pag may time. Nag-o-offering naman ako. Namimili nga ako kung yung 20 o yung 50 yung offering ko. Yung 50 pinili ko. So, sa kanyang pananaw, okay na to. At tinitignan niya, pag tinignan ko ang buhay namin, blessed din naman yung buhay namin eh. Ayos naman, yung pamilya namin, maganda naman. Ito yung sabi sa verse 17. Sinasabi mo, sabi niya, sinasabi mong ikaw ay mayaman. Yun yung sinasabi niya sa kanyang sarili. Pero yun pala, hindi naman okay. Akala nila, natutuwa ang Diyos sa kanila dahil sagana sila. So verse 17. However, success is not always a sign of spirituality. Ang katagumpayan ay hindi laging nagpapakita ng ating kalapitan sa Panginoon. Let me say that again. Success is not always a sign of spirituality. Pastor, gumraduate ako, cum laude. Ibig ba sabihin, malapit ka sa Diyos? Samantalang isinakripisyo yung gawain ng Panginoon? Pastor, ganito nangyari sa business ko. Na-bless, yumaman ako dahil dito. Ibig ba sabihin, malapit ka sa Diyos dahil ikaw ay yumaman? Aba, di mas malapit pala sa Diyos yung mga congressman na may-ari ng helicopter at saka ng eroplano. Diba? Hindi po doon binibilang ang ating pong kalapitan sa Panginoon. Success can hide spiritual emptiness, actually. Now, sometimes we are so successful. May mga churches, ito true story po ito, may mga churches, according po sa mga ka-eskwela ko, kapag ano po kami, meron daw pong ilan lang naman, no? Ilang member ng kanilang church na hindi na umaattend ng church. Hindi na umaattend ng church. Eh bakit member pa rin ang turing nyo sa kanila? Bakit nasa listahan pa rin nyo ng member? Kasi raw, nagpapadala daw ng offering linggo-linggo. Hindi na umaattend ng church, ang umaattend na lang ng church, yung sobre. And sometimes, ang feeling, dahil dumating na yung sobre, ang feeling na kapag serve na ako kay Lord, pasado na yan. Marami hong mayayamang artista, lalo na sa Amerika, pag malapit na po silang mamatay, idinodonate nila yung napakalaking ari-arian nila sa charity. Sina Michael Jackson, at least si Michael Jackson yung nabasa ko, may iba pa, no? Nung mamamatay na sila, pinapamana nila, sa alip na ipamana nila lahat sa kanilang mga kamag-anak,
Pinapamana nila sa charity number 1, charity number 2, charity number 3. Bakit po? Palagay nyo bakit? Kasi nung mamamatay na siya, gagawa ako ng napakabuting bagay, ibibigay ko ang kayamanan ko sa mga charity. At dahil doon, matutuwa ang Diyos sa akin, pag namatay ako sa harap ng langit, bubuksan ang gate. At tutugtog ang mga trumpeta at tatanggapin ako dahil nag-donate ako ng milyon-milyon sa mahihirap. Nang maling-mali ang kanila pong paraan ng pag-iisip. Akala po nila napapalitan. Success can hide spiritual emptiness. Wala namang repentance, wala namang transformation, wala namang passion, wala namang love. Success can hide our spiritual bankruptness. Minsan akala natin, promote ako ng promote. Siguro natutuwa ang Diyos sa akin. Ang ganda ng health ko, hindi ako nagkakasakit. Siguro natutuwa ang Diyos sa akin. Hindi po. Hindi po yun sa ganoon sinusukat. So, as the question, alam niyo po nito nakaraang mga buwan, ang church po natin, siyempre tinatrack po natin ang bawat isa, tinatrack natin ang attendance, tinatrack po natin ang mga activities. Alam niyo po, if you're going to ask me as the pastor of this church, I would say that our church is improving. Our church is growing. I would say that, really, without batting an eyelash. Pero ito po ang tanong, are we growing, are we improving because we are spiritually alive? Or because we are simply organizationally successful? Maganda lang ang sistema. Maayos lang ang kaparaanan. O dahil we are spiritually growing in the Lord? That is the question. Hindi ho dapat mawala sa isip natin yun. No, na, sabi po ni isang ka-eskwela ko, o nung teacher namin sa seminaryo, sabi po niya, some churches can continue their operation with or without the Holy Spirit. Possible ba? Aba, kung talaga namang systematic with or without the Holy Spirit, tatakbo yung church na yan. Yung Christian na yan, with or without the Holy Spirit, makakapag-serve yan, makakapag-ministry yan. Yung pastor na yan, with or without the Holy Spirit, isigaw-sigaw niya lang, sumigaw-sigaw lang yan, magbumukha ng spiritual yan. With or without the Holy Spirit. Mga kapatid, ito po yung uri ng church na nire-reject ni Jesus. They were self-deceived. Tayo pong lahat, ang challenge, let us aim for God's approval. Lagi nating hanapin, natuwa ba ang Diyos? Approve ba kay Jesus to? Check ba ito sa Panginoon? Aim for God's approval. Ikalawa, paano naging maligamgam ang Laodicean church? Una po, because they were self-deceived. Pangalawa, they were overly comfortable. Naging napaka-komportable dito pong church na ito. Everything was convenient. Meron sila ng lahat. Wala silang kailangan. O, kailangan ba natin ng malamig na aircon? Pipitik lang sila. May aircon na sila na malamig. Kailangan ba natin ng malaking TV screen? Isang pitik lang nila. Meron silang TV screen. Malaki kaagad. No, kailangan ba natin ng sasakyan? Pipitik lang yung pastor. Meron na silang sasakyan. Lahat ng kailangan nila, pipitik lang. Hindi na kailangan magdasal. Kaya sabi, they were overly confident. They were overly comfortable. Madali lang lahat. Umaandar lahat. Meron sila mga paid staff. No, meron mga binabayaran ng mga empleyado, tatakbo ang church ayaw sa gusto natin kasi nagbayad tayo ng magaling na banda, nagbayad tayo ng magaling na singer, nagbayad tayo ng magaling na dancer. Pagdating na Sunday, showtime. I praise God. Yung mga workers po natin dito, wala tayong binabayaran maski isa. Yung mga workers po natin dito, volunteers po lahat. Nakikita man natin sa stage o hindi natin nakikita sa stage, mga nasa ibaba, mga technicians natin sa likod, lahat na nakikita po natin, nag-work sa church natin ito, volunteers po lahat. Hindi natin sila binabayaran. Pang-yosi lang, binibigay natin. Joke lang. Siyempre naman konting pamasahe, di ba? Alam naman sila pa yung nagano. Joke lang yun, ha? Baka naman i-quote niyo ako. No, the problem with Laodicean church, they were comfortable. Napaka-komportable. Tumingi po kayo sa akin, mga kapatid. Listen to me. Comfort is a dangerous enemy.
delikado at mabangis na kaaway ang comfort. Diba, naalala niyo po yung kwento ko kanina, yung leon, yung tigre. Yung tigre, nakawala na, ayaw pa niya. Bakit? Bakit pa ako lalabas dyan? Ang sarap na ng buhay ko rito bilang tigre. Pinapakain ako, pinapaliguan ako. Diba, kumpleto sa pangailangan. Nabura na yung kanyang pagkatigre. Comfort is a very dangerous enemy. Nakakamatay yan. Actually, alam niyo po yung mga na-heart attack. Yan yung mga hindi nag-exercise. Yan yung mga lagi nakaupo. Yan yung kapag tinrack mo yung kanilang umaga, nakaupo, pa-TikTok, pa-Facebook, tapos babangon para kumain. Pagkatapos kumain, busog na busog, hihiga na naman yan. Mag-aano naman yan, magre-reels naman yan, mag-binge watching naman yan, HBO naman yan, Netflix naman yan, hanggang hapon. Pagdating ng hapon, tatayo lang yan, maliligo pag sinipag, minsan 3 araw bago maligo. Lalo ngayon, ang lamig. Diba? So, ganun yung nangyayari. Ang ending, nakahawak sa dibdib. Ang bigat ng dibdib ko. Dali niyo ako sa doktor. Mas ma-heart attack, yun yung laging nakahilata kaysa doon sa laging kumikilos. Diba? Because comfort is a very dangerous enemy. Yung mga gamit natin sa bahay, whatever it may be, gunting, kahit ano pong gamit na yan, pag hindi mo ginamit, ano mangyayari? Kakalawangin, masisira, pupurol. Alam nyo mas madaling, ganito, ang isang gamit, pag ginamit mo, masisira. Pag hindi mo ginamit, masisira pa din. Saan siya mas madaling masira? Pag ginamit o hindi? Kapag ka hindi ginamit. Meron po kaming aircon noon, dahil hindi naman siya kailangan muna, tinabi ko lang po muna siya sa ilalim ng lababo. Dahil maliit lang naman yung aircon. Now, nung kailangan na po siyang gamitin, mga 2 taon lang siya doon. Nung kailangan siyang gamitin, ilalagay ko na, ayaw nang umikot ng kompresor. Kasi nagkalawang na yung kompresor, ayaw nang umikot. Tapon yung buong aircon. Sayang. Sayang na sayang siya. Samantalang ang mga aircon, yan, pag tinignan niyo po yung mga aircon natin dito, teka, bago ko sabihin, baka mali ako. Yung mga aircon po natin dito, kung hindi ako nagkakamali, walang brand new dyan. Walang brand new dyan. Halos, may isa palang brand new dyan, may nagbigay pala. Yung isang, ito yata, itong malaki na to. Yung Coppel. Pero lahat ng aircon po natin dito, maski doon sa kabilang room, maski doon sa mga children, wala tayong brand new na aircon. Lahat po yan, second hand. Pero, ilang taon na po natin ginagamit. No, yung ibang mga aircon dyan, itong mga nasa unahan na ito, 2014, pa siguro, 2015, ginagamit na natin yan, nandito na yan. At nung binili natin yan, 2015, second hand na yan. So yung mga aircon na yan, at the least, mga 15 years old na yan, pero gumagana pa rin. Bakit? Ginagamit. Subukan natin huwag gamitin yan. Di ba, nung nakaraan po, last year, wala tayong church, naghanap tayo ng ibang lugar muna, nakatabi ang mga yan. Nag-isip tayo, baka nasira. Kasi hindi ginagamit. No, comfort is very, very dangerous. Ang mga military are not allowed to be comfortable. Di ba? Kaya nga may military, gagamitin mo pag may giyera. Kung walang giyera, ano gagawin? Di ba? Bigla na lang silang mayroong mga drill. Di ba? Bigla mayroon sila, this is not a drill. Di ba? Kaya, this is a drill. Kaya alam nila na drill lang ito. Pero lagi nilang ginagawa yan. Para kapag ka nangyari na, sigurado, sila ay maayos. No, lagi silang mayroong mga inspection, lagi silang may rating, demerit, merit, punishment, para sigurado na sila ay aktibo. Kahit na sila ay naka-barracks lang, sila ay fresh na fresh pa rin. Hindi ako nagkakamali. Meron ba security guard dito? Hindi ako nagkakamali. Ang security guard daw, pag nahuling tulog, tanggal ka agad. Ano? Or suspended. Definitely, suspended. Hindi ko alam kung tanggal kasi narinig kong kwento, tanggal daw eh. So siguro nga suspended kasi yun ang isa sa pinaka malala na magagawa niya. Nandun ka para magbantay, ang ginawa mo, natulog ka, ay di suspendido yung security guard. Gawin mo ulit yon, tanggal sa trabaho yung security guard. Because comfort is a very, very dangerous enemy natin pong lahat. Sa buhay po, mga kapatid, Christian ka man o hindi,
Estudyante ka man o magulang, tandaan po natin to, hindi pwedeng puro sarap. Hindi pwedeng puro pasarap sa buhay. Lalo po yung mga bata na nandito, lalo yung mga anak-anak natin na nakatira pa sa bahay natin. Pag kayo po may sarili ng mga bahay, sige, magpasarap kayo doon kung gusto ninyo. Pero hanggat kayo nakatira sa bahay ng magulang ninyo, hindi pwede ang pasarap. Kung katabi nyo yung anak nyo, sige, pagkakataon nyo na to. Sikuhin nyo na, sabihan nyo na. Hindi po pwede ang pasarap. Alam nyo po ba yung kwento ng ibong Adarna? Ibong Adarna, huhulihin nila yung ibon. Ang ginawa ng ibong Adarna, kumanta. Inaantay nila, nahuhulihin nila pag natulog. So ang ginagawa nila, pag ibon daw, pagkatapos kumanta, iipot. Pagka umipot, makakatulog. So inantay nila na kumanta, umipot, at makatulog. So ang ginawa po nila, binantayan nila itong ibong Adarna, kumanta nga yung ibong Adarna. Pero sa halip ng ibong Adarna makatulog, sino nakatulog? Si Prinsipe Abante, kung sino man siya. No, si Prinsipe nakatulog, yung mga kakapatid. At nung umipot yung ibong Adarna, naiputan si Prinsipe, doon ba naman pumuesto, naging bato. Yan ho ang nangyayari sa atin. Yan po nangyayari sa maraming Christian, inaawitan ng ibong Adarna. At dahil inaawitan ng ibong Adarna, nakakatulog, napapasarap. Maya-maya, naiiputan na sa ulo at nagiging bato na. Yan po ang nangyayari sa marami pong Christians. Hindi lang naman po sa Christians no? Sa lahat naman, dapat po hindi nangyayari yan. Pakinggan niyo po ito. Proverbs 24:33. Kaunting tulog, tingnan niyo mabuti kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip, samantalang namamahinga ka, ang kahirapan ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ito, ang nangyayari. No? Kaunting scroll-scroll, kaunting pindot-pindot, no? Kaunting video-video, selfie-selfie, ang ending po pala nito, nakakatulog na po tayo. We become very comfortable. Pleasure dulls the senses. Nakakapurol ng utak. Yung sarap, no? Yung comfort, nakakapurol ng utak po ito. Kaya sabi po ni Balagtas sa Florante at Laura, Saknong 37, sabi po ni Balagtas, huwag palakihin ang bata sa saya. Sapagkat sa katuwaan, kapag namihasa, ay lalaking walang hihintin na ginhawa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Diba? Sa isip at muni, sa hatol ay salat. Sabi niya ganon. Hindi raw marunong magdesisyon. Hindi marunong tumayo sa sariling paa. Mag-aasawa, tapos sasabihin, Mami, pengin pera, pampakasal. Makakabuntis, tapos sasabihin, Mami, samahan mo ko, pa-check up. Tapos nung may apo na, Mami, alagaan mo ang apo ko. Ang apo mo. Diba, minsan po, lumalaki po yung society natin na hindi marunong. Lumalaki po na tamad because of comfort. Dito pong a few days ago, may nakita po kong, pakilabas naman ito kung naka-ready tayo dyan. Kasi sabi ko hindi na ilalabas Pakilabas ng picture, kung kaya pa. Yan. Napanood nyo ba yan? Sa isang noontime show, pinalabas itong picture na to sa isang game show. Sabi sa game show, sabi nung host, hindi ko sasabihin kung sino yung host, sabi nung host doon sa contestant, ano itong picture na to? Hindi alam ng contestant na bata. Siguro ano yun? Senior high school siguro yun. No? Bata pa yun. Hindi niya alam kung itong picture na to. Ang sabi nung host, diyan nakatira ang presidente ng Pilipinas. Diyan siya, opisina. Sabi nung contestant na bata, munisipyo? Tawang na yung hindi munisipyo yan. Diyan nakatira yung ating presidente. Yan ay sagot yung Malabon? Hindi Malabon yan. No, sinugod yan noong people power. Yan ay nasa 20 pesos, sabi nung host. Tapos sabi nung contestant,
Malacanang? Ayun, nakuha mo rin, Malacanang. Sabi ng host, hindi pwedeng puro TikTok. Hindi pwedeng puro paganda-paganda ng kilay. Na dapat alam din. Nung panahon po natin, walang hindi nakakaalam yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga bata ngayon, marami po silang hindi alam. Hindi nila alam ang dial tone. Hindi nila alam kung bakit yung cassette recorder o yung cassette tape, nilalagay doon yung ballpen at iikutin na ganun. Hindi nila alam yung mga rewind. Walang ganun. Library, hindi na alam yun. Bakit magla-library pa? Google na lang. No, marami pong hindi alam. Nung araw tayo, pag sinabi maglalaba, ibig sabihin, susunungin mo yung palanggana, tapos papalu-paluin mo. Ngayon, pag sinabi maglalaba, lalagay mo lang sa washing machine, tapos pipindutin. Kinakatamaran pa. Ibang klase na po ang kapanahunan po natin ngayon. Comfort dulls our senses. No? Nakakapurol ng utak. Ayoko sabihin na nakakabobo eh. Pero kasama na rin yun. No? Kaya nga nakakapurol ng utak. Alam niyo po, nung early Christianity, ngayon po, sa panahon po natin ngayon, ang mga Christians din are, do you agree with me? Comfortable. Christians are comfortable. Ibang-iba. Noon pong unang panahon, ngayon mga Christian ngayon, ang uso na sa church ngayon, hindi na yung church talaga eh. Ang uso sa church ngayon, auditorium, theater. No? Uso sa church ngayon, lights, sounds. Uso sa church ngayon, mga malalaking screen. Kailangan may ganun. Pagka nagpunta ka doon sa isang church at nakita mo ang screen nila maliit, ay, low-tech. No? Ganun na po ngayon. Pero nung unang panahon, alam niyo po ba kung saan nag-church ang mga Christians nung first century? Sa sementeryo. Sementeryo sa ilalim ng lupa. Ang tawag po ay catacomb. Kasi po, hinuhuli sila. Pero tuloy-tuloy lang po ang worship nila kahit hinuhuli po sila. They were always in danger. They're always, laging delikado ang buhay nila. Pero tuloy-tuloy po rin po sila. Kaya po many years ago, ngayon po kasi nagbago na rin sa Saudi Arabia. Dati sa Saudi Arabia, delikado maging Christian. Pag nahuli ka na Christian ka sa Saudi Arabia, 3 pwede mangyari sa'yo. Tanggal sa trabaho, deport, o tanggal ulo. Mamili ka kung ano sa 3 na yon. Kaya noon po, ang hirap maging Christian sa Saudi Arabia. Yung church po natin doon, ang day by day, dati doon, meron silang isang nirent na bahay. Ang parking nila, yung kotse, kailangan hiwa-hiwalay. Hindi pwede sama-sama doon sa labas. Kasi malalaman, may mga tao dito. Susugurin sila, i-raid ngayon sila. No, ang kanilang church noon, yung mga pader, detachable. Pagka mag-worship, tatanggalin yung mga pader. Pagkatapos mag-worship, ibabalik yung mga pader para hindi mahuli. At pag nahuli, yun na nga, tanggal ulo, tanggal trabaho, o balik sa Pilipinas. No, parang yung balik sa Pilipinas, kasing sama ng tanggal ulo eh. Parang ganun. So ganun ang nangyayari po noon. At ang mga Christians po noon, pag sinabing Christian ka ba, oo, Christian siya talaga kasi may taya. Nakataya ang buhay, nakataya ang trabaho, nakataya ang karangalan ng pamilya o ang kinabukasan ng pamilya. Ganun kahirap maging Christian noon. Ngayon, ang balita ko, lumuluwag na daw sa Saudi Arabia. No, yung mga nanguhuli, wala na raw mga raid ngayon. And because of that, baka dahil hindi na nanguhuli, hindi kaya ang Christianity naman doon ay maging ganun-ganun na rin lang. Kasi iba po talaga kapag mayroon nanguhuli. Kita niyo yung si Romeo at si Juliet. Nag-iibigan yung dalawa, ayaw ng pamilya nila. Pero dahil sila ay inahabol o binabawalan, love na love nila ang sarili, sila isa't isa. They love each other. Hanggang kamatayan. Kasi may persecution. Pero kita mo yung mga nagligawan dyan, do you love me? Oo, I love you. Tayong dalawa na? Oo, tayo na. O, ayos. Silang dalawa na. Sa chat pa yun, ha? Kinabukasan, hiwalay na. Kasi walang persecution. No, kapag ka very comfortable, ang nangyayari po is nagiging very dangerous. Nagiging lax and complacent ang tao. Christian man or hindi Christian. And our modern Christianity, modern Christians are raised in comfort zones. Sa totoo lang. And many, sorry to say this, many have become
customers rather than disciples. Marami po, ba't natin sabing many are customers rather than disciples? Kasi yung customer, papasok yan sa department store, sa tindahan, lalabas yan, wala na siyang pakialam kung ano yung nangyari doon. Hindi na importante sa kanya. Basta siya, pumasok siya, lumabas na siya. At minsan, the customer is always right, pwede pa magreklamo. Ano ba naman yung church na yan? Hindi man lang pinunasan yung upuan. Ano ba naman yung church na yan? Ang haba-haba ng sermon. Ano ba naman yung... Minsan, mareklamo pa. Kung marami yung upuan, punasan mo na lang. Diba? Minsan talaga may nami-miss kahit pa paano. So sometimes, ganyan po ang nangyayari sa atin. We become demanding, we become entitled, and we become complainers. Because Christianity somehow has become, Christians became customers rather than disciples. And many, because of that, there is resistance to deny self. Nagkaroon ng deny self. Bakit deny self? Di ba pwedeng happiness na lang? Di ba dapat pag Christian ka, masayang tunay? Ano tinuturo-turo sa church na you have to deny yourself and pick up your cross? Hindi po church nagtuturo nun. Bible ang nagtuturo po nun. Kasama po ito sa tinuturo ng Biblia. Palagay ko po, malakas ang awit ng Ibong Adarna. At ang awit po ng Ibong Adarna, yun pong pick up your cross, deny yourself, follow me. Napalitan po itong lyrics ng awit na ito. Ang naging awit na po ngayon, eat, drink, and be merry, because tomorrow you will die. Sabi naman ni Solomon din naman yun. Pero tignan niyo po tignan niyo po. Yun ba ang definition ni Jesus ng happiness? Pag tinanong mo si Jesus, ano definition niya ng happiness? Nung kausap niya po yung babaeng Samaritana, dumating yung mga disciples, Lord, eto na yung pagkain, mananghalian ka na. Ayaw kumain ni Jesus. Sabi ng mga disciples, ba't kaya ayaw kumain ni Jesus? May nagpakain ba sa kanya? Ang sagot ni Jesus, ang pagkain ko ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon natuwa si Jesus. Para sa kanya, na-fulfill niya ang will of God. Dahil doon, busog na siya. Yun ang happiness ni Jesus. Yun ang definition niya ng happiness. Di katulad nung kay Solomon. So, mga kapatid, let us balance comfort with passion. Kailangan po balance itong dalawang ito. Mali naman na puro comfort. Mali din naman na puro passion. Hindi po pwede na ganun. Ikatlo po, paano nagiging maligamgam? O paano naging maligamgam ang Laodicean Church? Pangatlo, because Christianity became a religion instead of a relationship. Naiba ang kanilang Christianity. From relationship, naging religion na lang yung kanila pong Christianity. Being born again, pag kayo po nakakita po kayo ng form, pinifil, name, address, signature, ganyan, hulog sa Dropbox. Anyway, pag nakakita po kayo ng ganoon, religion, ano nilalagay nyo? Diba? Litong-lito tayo dyan. Ano ba ilalagay ko rito? Pag tinanong ko na religion ko, ano sulat ko? Lalagay ko ba, Christian? Yung ibang nilalagay nila, born again. Kaya tuloy, because of that, nagsimula tuloy na akala ng mga tao na ang born again is a religion. It is not a religion. It is an experience. And sometimes, meron lang kami nakakausap, sasabihin, uy, gusto kong sumali sa church nyo. Magbo-born again ako. Ganun? Para akala niya, pagiging born again is when you apply to become a member of a born again church. Hindi yo. Born again, the word born again is a verb. It is not a noun. Siya po ay verb. Minsan, ibig sabihin, therefore, action word. Action. May nangyari. So, mas maganda po na sabihin na hindi ako born again. Ako ay na-born again. So, ang church po natin ay hindi ito church ng born again. Ito po ay church ng mga na-born again. Ito po isang pangyayari sa buhay po natin. Kasi po, sometimes, many who grew up in Christian homes never personally chose Jesus. Isa po yan sa nakakalungkot eh. Minsan po may mga nakakasama tayo sa church, hindi naman niya pinili si Jesus.
Kaya siya nasa church. Kaya siya nasa church kasi pinilit. Hindi dahil sa pinili niya si Jesus. Yun po yung malaking pagkakamali. Nagiging family activity. O, pupunta tayo lahat sa church. It became a family activity rather than a choice. So, sa lahat po na nandito, sa atin pong lahat na nandito ngayon, I want to ask you this question. Have you chosen personally Jesus to become your Savior and your Lord? Have you made that personal decision in your life? O ang nanay mo ang gumawa nun para sa'yo? Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi po, kaya nga tawag natin sa isa't isa, kapatid eh. Di ba? Kapatid na Ray, kapatid na, di ba ganon? Maski ako, tawag niyo sa akin, pastor, kapatid, di ba? Kapatid na Jonathan, brother Jonathan. Hindi niyo ako tatawagin tatang. Kasi hindi naman ako tatang. Hindi ako yung, mas mataas si pastor siya, so tatang siya. Tayo magkakapatid, siya tatang. Hindi. No? Even Jesus, naririnig ko pa yan eh, Papa Jesus. May mga Papa Jesus pa? May nagpa-Papa Jesus pa ba dito? Jesus is our brother. He is not our Papa. Ano, so, sino ang mama natin? So, wag niyo nang sasabihin ulit yung Papa Jesus. Okay? Hindi natin Papa si Jesus. Minsan po, nagiging ano na lang, hindi siya personal choice. It is a choice. It is a commitment to give your life to Jesus. Hindi yung pupunta ka sa church. Bakit? Magagalit ang nanay ko eh. Magagalit ang tatay ko. Diba? Hindi. Pupunta ka sa church kasi nag-commit ka. Ang buhay mo ay ibinigay mo sa Panginoon. Lagi sinasabi sa akin ng tatay ko, walang apo ang Diyos. Totoo. Ako, anak ng Diyos. Si Jesus, anak ng Diyos. Magkapatid kami. Kayo, anak ng Diyos. So, magkakapatid tayo. Yung anak ko, kapag ka siya, tinanggap niya si Jesus, anak din siya ng Diyos. Anak din ako ng Diyos, di kaming dalawa, magkapatid. Walang apo ang Diyos. Na ako, anak ng Diyos. Therefore, yung anak ko, apo ng Diyos. Di merong apo sa tuhod din ng Diyos. Pag nanganak naman yung anak ko, di may pinsan din ang Diyos. Wala po, walang ganon. So, either you are a child of God or you are not a child of God. Either you have committed and chosen Jesus, you have committed yourself to Jesus and chosen Him to become your Lord and Savior, or you have not. Ganun lang po ka-basic. Yes or no, black or white. Ganun lamang po ka-basic. So, yan po isang ang pangatlong dahilan kung bakit ang mga Laodicean church ay naging maligamgam, because Christianity became a religion rather than a relationship. So cultivate our relationship with Jesus, our spiritual and personal relationship with Jesus. Paano tayo makakaalpas sa ganitong medyo Christianity lang? Let's look at the remedy for medyo Christianity lang. Interesting po ito. Revelations 18 verse 20, kaya nga pinapayo ko, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumalik ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan na nakakahiya mong kahubaran. Bumalik ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka, pagsisihan mo talikran ang iyong mga kasalanan. Look at verse 20. Look at verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Asa si Jesus? Nasa loob o nasa labas? Kaya siya kumakatok dahil siya ay nasa labas. Bakit ganun? Bakit siya nasa labas? Ano siya? Sinipa? Pinalabas? Kinulong sa labas? Bakit po ganun? Si Jesus ay kumakatok kasi naitsapwera siya. It is the tragedy of medyo Christian lang. Ito po yung trahedya po nito. Nasa labas po siya. This is shocking.
Possible po pala na meron tayong mga activities na ginagawa, preaching, teaching, singing, possible pala na wala si Jesus sa loob noon. Kung hindi, nasa labas. That's why kumakatok po si Jesus. And because of that, how do we remedy a medyo Christianity lang? Una po sa lahat, paano alisin ang medyo sa Christianity? Open the door. Kumakatok pala si Jesus eh. Open the door for Jesus. Be honest. No? Be honest. Diyan po nagsisimula. Revival begins with honesty. When we open the door for Jesus. Gawin po natin yung kalooban ng Panginoon. Let Jesus live through you. Alam niyo po yung sumikat to nung araw eh. WWJD. Alam niyo ba yon? Okay. Hindi ito yung HHWW. Hindi ito yun. Holding hands while walking. WWJD. What would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus? Kung si Jesus yung nagda-drive ng kotse, tapos biglang merong sumingit sa'yo, kung si Jesus yung nagda-drive, anong gagawin ni Jesus? Mumurahin ba niya? Kung hindi niya mumurahin, huwag mo rin murahin. Kung anong gagawin ni Jesus, gawin natin. Let Jesus live through you. Galatians 2:20. I hope marami sa atin naka-memorize itong verse ito. This is a very lovely verse. Naipako na akong kasama ni Kristo sa krus, kaya't hindi na ako ang nabubuhay. Sino nagsasalita? Si Paul. Patay ba siya o buhay? Buhay. Ba't sabi niya hindi na siya nabubuhay? Napako na akong kasama ni Kristo sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay. Kung hindi, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kung si Jesus kasama natin ngayon, at kumanta tayo ng worship song, magwo-worship ba siya? Oo naman. Kung si Jesus kasama natin ngayon, makikinig ba siya ng sermon? Makikinig siya. No, kung si Jesus kasama natin, paglabas doon at feeling mo na argabyado, anong gagawin niya? Magbababag ba siya? Makikipagbugbugan ba siya? Kung anong gagawin ni Jesus, let Jesus live through you. Mabuhay si Jesus sa pamamagitan mo. Meron po isang bata, walang makain, may lumapit sa kanya na isang Christian, inabutan siya ng pagkain. Tapos maya-maya, bumalik yung Christian, inabutan siya ng pera. Tapos maya-maya, bumalik yung Christian, inabutan siya ng t-shirt. Sabi nung bata doon sa Christian, Kuya, si Jesus ka ba? Sabi nung Christian, ay hindi. Bakit mo naman sabi? Kasi parang si Jesus ka eh. Yung gagawin ni Jesus, tayo ang gagawa ng lahat ng ito. Wala si Jesus dito physically, pero nandirito po tayo physically. So, nagising ka, linggo ng umaga, tinatamad ka mag-church. Kung si Jesus ka, mag-church ka ba? Oo. Di ba? Kung nagising ka, linggo ng umaga, available ka naman, tinatamad kang mag-church, at hindi ka nga nag-church, sino nabuhay? Hindi ko sasabihin. Hulaan nyo. Hindi si Jesus yun. Hindi si Jesus yun. Let Jesus' life live through you. Cultivate a strong personal relationship with Jesus. Personal relationship. Yung relasyon na alam nyo yun, invisible siya, pero strong yung relationship ninyo. Parang kung may kaibigan ka nasa abroad, iba na ang panahon ngayon eh. Dati kapag meron kang girlfriend, nag-abroad, goodbye. Pero ngayon, kahit na mag-abroad, di ba? Nagkakakilala nga online, nagpapakasal pa eh. Kasi ngayon, maaaring buhay na buhay ang relasyon kahit hindi kayo nagkikita. Ganyan po ang Panginoon. When you read the Bible, when you pray to the Lord, when you worship Jesus, buhay na buhay ang relasyon. Parang katabi mo lang siya. Ngayon, di mo na alam eh. May kachat ka, nandiyan lang sa kabilang kwarto. May kachat ka, nasa Kuwait, pareho lang. Pag nag-usap kayo, video call o messenger, yung signal sa Kuwait, tsaka signal sa kabilang kwarto, pareho lang. Baka mas malakas pa nga yung signal galing Kuwait kaysa doon sa kabilang kwarto. Build a strong, intimate
relationship with Jesus. Ito pong church natin, we can only teach, tell you what to do, how to do it. Pero yun pong building a relationship, sa inyo po talaga yun. There is really nothing we can do para po magawa natin yon. It's really a personal choice and a personal action of all of us. Ikalawa po, una, open the door. Ikalawa, ask forgiveness for lukewarmness. So verse 19, sabi, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Is lukewarmness asin? Palagay niyo po, kapag ikaw ay maligamgam, nakakasala ka ba? Wala po akong nakitang verse sa Bible na nagsasabi, ang maligamgam ay nagkakasala. Wala namang ganun, no? Although sabi sa binasa natin kanina, isusuka daw. At may isa pa pong verse, sabi po sa James 4:17. Eto, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Blanket na po yan. Alam mo palang mabuti, hindi yung pag ginawa. No, alam mo na pala yung kapitbahay mo, masusunog yung bahay, hindi mo pa itinawag agad sa bumbero. So pag alam mo mabuti, hindi natin ginawa, tayo po ay nakakasala. Ask forgiveness. Sabi natin, Lord, sorry kung medyo tamad-tamad ako. Lord, sorry kung hindi ko na ipapamuhay ikaw sa buhay ko. Sorry po. At pagkatapos po natin gawin yon, ikatlo, verse 19, ang sabi, maging masigasig. Maging masigasig. Be zealous and passionate for Jesus. Ano po ang kabaliktaran ng medyo? Medyo. Ano kabaliktaran nun? Jome. Hindi. Medyo. Ano na? Sobra. Maging sobrang Christian ka. Over, no? Full. Oh, okay. Tingin ko po, ang kabaliktaran ng medyo ay todo. Ano, tama ba? No? Itodo mo na ang pagkakristyano mo. Sagad. No? Isagad mo na yung pagkakristyano mo. Pag nagdadrive ka, nakasagad na yung gasolina. Parang ganoon. Isagad mo na. Makikristiyan ka rin lang, itodo mo na. Sasamba ka rin lang kay Jesus, itodo mo na. Diba? Born again ka rin lang, totohanin mo na. Kasi po, ang buhay ay maikli. Hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. Sana wala sa atin ng regrets. Wala sa atin magsisisi. Wala sa atin magsasabi na, sayang, sana pala, nasa lupa pa ako. Hindi, itodo mo na. Pupunta ka na rin lang sa church, itodo mo na. Kakanta ka rin lang, itodo mo na. Pag nagpe-praise and worship tayo, lahat naman tatayo eh. Nahihiya ka namang maupo. Dahil ikaw lang yung nakaupo. Di ba? Hindi ka naman maka-cellphone. Tatayo rin naman talaga. Kakanta ka rin naman talaga. Maski saan ka humarap, may lyrics tayo dito. Itodo mo na. Yung pagkanta sa Panginoon. Tataas mo rin lang yung kamay mo, nakaganon ka pa. Iganon mo na. Sasamba ka rin lang sa Diyos, itodo mo na. Di ba? Bakit kailangang pigilin ang pagsamba sa Panginoon? Doon matutuwa ang Diyos. Pag hindi ka medyo, ikaw ay todo. Di ba? Ang ganda-ganda po niya. Matutuwa ang Panginoon. Apoy! Yung word na ano kasi, yung word na apoy, ini-embody po nito, hinahanap ng Panginoon sa atin eh. Ang Holy Spirit nung bumaba nung Pentecost in the form of tongues of fire. Kasi kapag ikaw ay binabaan ng apoy, pag ikaw ay dinapuan ng apoy, talaga naman matutupo ka. At yan ang Panginoon. Kapag ang Espiritu ay bumaba sa atin, talaga naman mag-aapoy ang puso, damdamin at paglilingkod natin sa Panginoon. And I can only imagine, Lord, what if this church is burning for you? What if this church is ablaze to give you glory and to serve you with all of their hearts? Ano ang kayang gawin ng Diyos? 12 apostoles, o 11 na lang kasi Judas yung isa. Ano ang kayang gawin ng Diyos sa 11 na matapat na lingkod ng Panginoon? 12 kasama si Paul. Ano nagawa ng Diyos sa 12 tao na matapat sa Kanya? They were able to turn the world upside down
Mula noon, 2,000 years ago hanggang ngayon, buhay ang mensahe ng Diyos dahil sa 12 tao na ito. Mga kapatid, lampas tayo sa 12. Mahigit tayo sa 12. Ano ang kayang gawin ng Diyos kapag may isang tao na katulad mo na nag-aapoy para sa paglilingkod sa Kanya? I can only imagine what God can do through you. Gusto mo ba yon? Doon po nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Yung po iba sa atin, minsan nagtatanong, Lord, baka kunin mo na ako, parang wala pang nangyari sa buhay ko. Talagang magtatanong tayo kapag wala pang nangyari sa buhay natin, kapag hindi tayo nagagamit ng Diyos. Pero pag nagagamit ka ng Panginoon, ay nako, masasabi mo, Lord, anytime, uwi na tayo, anytime. Hindi ka matatakot umuwi sa Panginoon. Kasi alam mo, maganda yung relationship ninyo ng Panginoon. So mga kapatid, be zealous, be passionate for Jesus. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ito ang tunay na hindi hubad, hindi bulag, kundi bihis sa harap ng Panginoon. As we close and as we conclude this morning, Jesus is not looking for comfortable Christians. Ano hinahanap ng Panginoon? He is looking for committed Christians. Naghahanap siya ng mga Kristiyano na buong-buo, walang duda, nag-aapoy para sa Kanya. Uulitin ko yung sinabi ko last week, refuse to be a medyo Christian lang. Reject being a medyo Christian lang. Sabi mo sa sarili mo, I am a Christian 100% and I am committed my life to Jesus from this day until the day of my death. Buong puso, buong buhay, ialay po natin sa Panginoon. At simple lang masasabi ko, hindi ka lugi. Hindi ka talo kapag ang buhay mo ay inialay mo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin, ngayong umagang ito, hiling namin ang bendisyon mo sa bawat kapatid na nandito ngayon. Maging po mga nasa online at maging sa mga nagre-review nitong mensaheng ito sa YouTube. Lord God, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Hipuin niyo po ang aming spirito, ang aming kaluluwa, at nawa po, Panginoon, pag-alabin po ninyo kami. Magsimula po nung ito, Panginoon, when we open the doors of our hearts. Magsimula po ito, Panginoon, when we realize na kailangan po namin, Panginoon, na mag-transform from being a medyo papuntang todo na Christian. And Lord, yun na magbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa inyo. We want that, Lord. We desire that, Lord. And we pray that you will bless this congregation. You will bless everyone in this assembly. At kami nawa, Panginoon, ay pag-apuyin mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Manatili tayo sa pananalangin. At hingin mo sa Panginoon itong panalangin na ito. Lord, inyo po nawang bigyan ng apoy ang aking pagiging Kristiyano. Let's meditate on that in the name of Jesus.